Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. Ang pamagat po ng mensahe na dadalhin ko po sa inyo mga kaibigan ay pinamagatan ko pong Enjoy Simple Life. Tamasahin ang simpleng pamumuhay. Nahinangan ko po sa mga ngaral, Kabanata 2, Talata 24. Ganito po ang sinasabi ng Tagalog version Magandang Balita, Biblia. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pagpasasaan ang kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Ganito naman po ang sinasabi ng NIV version, English, Ecclesiastes chapter 2, verse 24. A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This, though I see, is from the hand of God. So, lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Samahan niyo kami, pagpalain. Mayroon po kaming matutunan ngayon umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Ang aklat ng Ecclesiastes sa Tagalog po ay mga ngaral ay sinulat ni Solomon na naging hari ng Israel kapalit ng kanyang amang si Haring David. Pinagurian siyang pinakamatalino, pinakamayaman, pinakabantog o sikat ng kanyang kapanahunan. Ika nga, nasa kanya na ang lahat ng bagay. He was surrounded with luxury and grandeur. At alam niyo po, meron po si Haring Solomon na 1,000 na mga asawa. 700 po ang siguro masasabi natin mga tunay o anong tawag po doon at 300 po yung mga concubines. Sabi po yan ng 1 Kings chapter 11 verse 3. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan, kayamanan, katalinuhan at tagumpay, sinabi niya na everything is worthless and meaningless. Balikan po natin ang ating teksto ngayong umaga. Sabi po doon, ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pagpasasaan ang kanyang pinagpaguran. Solomon encourages people to live and enjoy the simple life, to find satisfaction in the everyday experiences of eating, drinking, and working. Pamumuhay na simple lang na may kinakain po tayo, may iniinom po tayo, may mga trabaho po tayo, at sabi po dito, at ang tatlong yan ay kaloob ng ating Panginoon. Sabi po yan sa ating verse. Amen. Sa totoo po, yan lang naman talagang kailangan ng tao. Pagkain, inumin, at syempre po ang trabaho. Diniscovery at pinag-aralin ni Haring Solomon ang lahat ng bagay. He tried everything at nakita niya ng kanyang lahatang pinagpaguran at pinamuhunanan ng dugo at pawis, mauwi lamang at pawang walang kabuluhan. Yung kanyang kasikatan, yung kanyang laman, lahat yan, sabi po, ay mauuwi sa wala. As those things nothing satisfied him, offer no lasting satisfaction and purpose. Lahat ng yaman, mundong ito, at ang lahat ng kanyang pinagpaguran at accomplishments, they are destined to fade away. Sa wakas, sabi ni Solomon, sinuggest po niya na ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan lamang po sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. And a focus on spiritual matters rather than material wealth. He also pointed out that all human efforts, apart from God's will, are worthless and meaningless. Tingnan po natin yung verse 25, Tagalog. Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Apart from Christ, there is no enjoyment in life. Nasa Diyos ang tunay na kasiyahan, wala sa yaman ng mundong ito, mga kaibigan. Ang pinakahalaga pa rin ang Diyos at wala ng iba. Siya ang hindi kumukupas, siya ang hindi nawawala. Siya ay mananatili magpakailanman. So ngayon pong umaga, enjoy simple life. Payak na buhay na kasama ng ating Panginoon sa Kristo. So, salamat po at naway yung ating pong lesson ngayon umaga ay nabigay encouragement sa atin. So, tayo po ay dumulog na po sa ating panalangin.
Hallelujah, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sapagkat pinakikita mo sa amin, Lord, ng lahat ng bagay sa mundong ito ay mauuwi sa wala. Gaya ng sabi ni Haring Solomon, wala po kami dapat pag-ukulan ng pansin kung yung aming relasyon sa iyo ay pagtibayin namin. Magkaroon po kami ng pagpapahalaga sa may espiritual na mga bagay kaysa sa yaman ng mundong ito. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Pagpalain niyo po kaming lahat, maging ang aming tagapakinig sa mapunjag sulok ng mundo. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. So maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Till next video po.